Yo, what's up, guys? This is me, your boy Choyax, and right now we'll be interviewing the man himself, rapping guys from Bacolod. Let's give it up, everybody, for Tawi. Yes, sir. Hi, everyone. My name is Tommy from Bacolod City, repping Lacafellas in Lac Bacolod and Incognito PH. Yes, sir. And Tao, it's been a while. Kusta ka naman, boy? How are you doing? My man. All right, so guys, we're close friends with Tawi from like a long way back, and right now we'll be asking questions. What just a real short questions about what happened today. So right now it's been a while na hindi tayo nakita, right? And mga ilang years na ba? So Almost ano? two. Almost two. And right now, guys, we invited Tawi to be here and for the event which is Rasen. Right now, I believe you're ready, right? Yan, dude. Yes, sir. And right now, Tawi, anong masasabi mo or what can you say about what happened earlier sa Rasen dance battle? First of all, I would like to thank Sir Tiki for inviting me as one of the judges for the lacking category of All-Star. Isa to sa mga platform or way of training sa mga co-battlers natin para sa mga future and big event. Sobrang saya. Lahat nagkokonektahan, lahat nag-share ng pagmamahal through dancing. And then, makikita mo talaga yung kasaya ng mga dancer dito sa city. Yung feeling mo malawak na dati yung community ng city, pero mas lumawak pa dahil sa mga event and platform na mga ganito. Pag-meeting namin ito na, yeah, how about Rasen and locking category? Nag-flash sa akin na, oh, si Tawi nga ni. Yung time na in-invite mo ako sa event na to, sobrang saya ko, man, kasi gusto ko talaga ibahagi yung lacking dito sa city. Na-discover lang din namin ito. Hindi siya biglaan, pero like na-shock Yeah. kami na, meron pala ganito style. And then they were like far from the city itself. And then, yun pala, nandun lang sila, nagpa-practice. Actually, YouTube lang yung nila. YouTube lang yung kinukuha nila yung style, itong knowledge. You know, but iba pa rin yung knowledge from, you know, being mentored, being taught from the knowledge where you invested from any workshops. You know. Overall, with Rasen, you enjoyed, you know, that just because, Sobra. you know, we enjoyed it because be able to witness it for the first that we have the locking category now. Tapos, nakano pa yung mga taong nag-workshop ka pa kanina, di ba? Workshop pa na yun. I hope those people that you've taught na naturuan mo for the workshop will be able to, you know, excel more and able to be parang fuel and then to go more for that art form. Kasi malakas din ng locking. One of the strongest dance style on the street. If maiintindihan mo talaga kung ano sila, sobrang hirap siya. Ang hirap niya itindihin eh. Ako nagdalay lang. Ang lalim Talaga. kasi ang essence ng laki. Pero if you know na what is your style, what is this kind of style, ang sarap na lang isayaw. Sarap isayaw ng laki. Para ka na magpapalitan ka ng enerhiya. Then you enjoy while doing this. Saka makikita mo talaga kung how to interact other people eh. And then sa mga nanonood sa'yo, sa mga audience, ang sarap makita sa mga mata nila, sa mga mukha nila yung ngiti habang ginagamit yung ganitong style. Guys, I want to invite you all to join the Rasen event. Sobrang saya ko and na-feel ko kung ano kasaya yung Rasen. For me, Bacolod is my home, my place, my safe place. At saka, yung Bacolod kasi parang safe zone ko eh. Doon ako komportable. Doon ako malayong maglakad, magawa yung mga bagay na gusto ko. Tapos, yung mga tao, syempre, pamilya ko nandun eh. So, hindi talaga mapapalayo yung feelings ko sa Bacolod. Nag-start ako way back 2008. I'm a festival dancer. Hindi talaga ako nag-street dahil
Hindi wala akong dance team, dance group. I started from festival. Nagsasayaw ako ng Mascara Festival sa Bacolod. Almost from 2028 to 2012, I think. Yeah, 2012. Then, that year, 2012, isang coach or choreographer ng barangay namin sa Mascara, parang meron siyang create na bagong team kasi galing siya sa kilalang team din sa Bacolod, isa sa mga kilalang team sa Bacolod. Then parang nag-build siya kasama yung mga old member niya. Then nakita niya ako siguro na parang sumasayaw lang, ganun sa gilid. Pero hindi siya hindi siya festival, hindi siya pang festival dance. Yung parang lang, freestyle na sumasayaw. Yung tinatawag nilang modern. Modern. Tapos, yung member niya, nilapitan ako. They asked me if gusto ko daw ba sumali sa kanilang grupo. So, yun, sabi ko, opportunity. Gusto ko to, pangarap ko, gusto kong sumayaw. Yun, ginab ko. Then, hanggang sa tuloy-tuloy, palipat-lipat ng grupo. From 2008 to 2012, I think nasa 4 years ako sa festival. Street Styles, 2012. Okay, 2012. 2012 until present now. time. Until now. Then, bumalik ako sa festival last 2023. Bumalik ako. Almost 10 years yung pahinga ako sa festival. Then, parang nagsingin sa utak ko na, gusto kong sumali ulit. Gusto ko balikan yung kung saan ako nagsimula. Choreo lang dati from 2012 to 2015. Parang ganun lang, tagasunod lang ako sa kanya. One time, parang nasing lang sa utak ko na bakit may mga iba't ibang klase ng sayaw. Gusto kong alamin kung anong klaseng sayaw to. Gusto kong matutunan kung anong klaseng sayaw to. Kaya first time, naging walker ako. Nag-walking ako. Talaga. Yeah. Pero that time, wala pang legit na teachers, coaches na bumababa sa Bacolod. Social media, YouTube, yun, gano'n. Google. Parang na-feel ko, parang hindi ako komportable, parang hindi ako to. So, okay. Okay. Then I switch sa hip-hop and breaking. Last, nag-crump. Isa ako sa mga pioneer ng crump. Lakers Crump Community. Created siya ni Rayvan. Siya yung OG ng crump sa Bacolod. That was the first dance style or dance community sa Bacolod. Ito, yung locking. Siya mismo kusang lumapit sa akin. Then na-feel ko na lang yung locking na parang ako to. Parang feel ko na isa ko niya. Parang gano'n. Then, I start investing this dance style. Yun, may mga guest coach, teachers sa ibang city na dumadayo at that time sa Bacolod. Kasi that time, wala pang dumadayo sa Bacolod para to teach eh. Yun. You need to travel talaga. Lumabas ka muna ng Bacolod para maka-earn ng knowledge about sa Okay, anong dance style. kahit anong dance style. Ang hirap kasi that time eh. So, magta-travel ko pa ng Manila, Iloilo. Your festival is Mascara, right? Ano ang nabigay niyo to na influensya sa'yo? If walang maskara, walang tao. Kasi hindi ko matutunan, hindi ko ma-discover yung sayaw if walang maskara. Kasi dyan ako nagsimula eh. Dyan na-build yung dance skills ko. Kahit bano pa, kahit wala pang inalalaman sa iba't ibang street styles, dance styles. Kasi yung Mascara Festival, kasi when it comes to practices ang dami yung almost 60. Mafe-feel mo talaga na welcome ka, one of the part of the family. Hindi ka iniiwan, hindi ka mapag-iwan naman. Wala kayong bagay, kaya nagprosige ako na hindi ko iiwanan yung sayaw, mapa-festival man or hip-hop, street style, dance style. Any video or person na nabigay sa'yo na, wow, ito yung dance style para sa akin. Hindi ko in-expect or hindi ko inanap sila akin. Hindi ko siya inisip na masasayaw ko yung ganitong style.
Kasi mismo na-discover ko na lang sa songs ko na. Then, doon ako nag-start manood. Una-una si Kuya Principal Tuog, one of the pioneer or OGs sa Lakar sa Pilipinas. Then, Kuya Regan, nanonood ako dati sa kanila. Then, way back 2016, because I'm a Zumba licensed Zumba instructor in Zen, dito ako nag-training sa Cebu eh. Then, si Kuya Prince yung magtuturo sa amin, magbibigay ng certificate of a licensed Zumba instructor dito sa Cebu. Kasi mataas siya is ZES. ZES tawag sa kanila din. Zumba specialist. So, yung time na yun, wala pa talaga akong kaalam-alam sa laki. Then, hindi ko alam na si Kuya Prince pala that time is one of the pioneer Here in the Philippines. lakar sa Philippines. One time, water break kami. Parang kasi ang mabilisang break lang eh. Nakikita niya ako siguro nakarap sa mirror tapos nag-alaki. Oh. Sabi niya, you're a locker? I don't know if still remember that. Basta way back 2016 kuya. Nagpicture kami. Mismo si Peewee nagsabi sa akin na si Kuya Prince is one of the pioneer of locking here sa Pilipinas. So doon ako nagulat. Kasi every time na po, lagi siya pumupunta ng Bacolod eh for Zumba party. Then one time, critical breakdown. Nakalimutan ko ng jam na yun. 3v3 open style. Parang may video ako, footage of my rounds. Then pinakita ko kay Prince. Natuwa si Kuya Prince, then tinuruan niya ako kung ano dapat gawin. Isa sa mga inspirasyon ko na in love ako sa sayaw na to. Dahil sa kanila. Then, abutan ko yung local artist si Kuya Lyric from Iloilo. Doon na ako naglalaking na. After ni Lapsley, sila ni Richie, tapos yun, kahit sino-sino na ng mga rhythm lapper na nakasalamuha ko, tinitake ko ng class. Anong nag-feel mo doon? Like, konti lang tayo. Hindi konti yung lapper sa Pilipinas. Ang daming gustong matuto ng ganitong sayaw. So that's why may mga pioneer tayo, may mga legit or mga kuya natin na taga Manila na handa i-share yung kung anong lacking. Kasi willing din sila na ipalaganap or palawakin yung lacking dito sa Pilipinas. So for me, hindi siya konti. Ang daming lacker sa Pilipinas. Palawak yung lacking dito sa Pilipinas. Yun. Thank you sa mga kuyas. Thank you sa mga legit lackers. Thank you sa mga knowledge na sinishare nyo. Any young dancers ng locking na parang nakikita mo na may potential? John David from Mongolak and tsaka si X Outer Cactus. Ang dami kasi naglalaking sa Bacolod. Ang lalakas ng mga Mongolak. Meron silang training process. Nagtitrain sila lagi. May group competition na wala. Pero sa Cebu, sino ang nakita mo na potential? Young dancer? Pero feel ko lagay na natin sa 4. Si Sherwin, Lance, Luis, tsaka yung Wilmar. Sila yung nakikitaan ko na ang outcome sa kanila ng lacking is hindi lang na hanggang dyan lang. Makikita mo talaga yung willingness nila na gusto nilang matuto. Gusto nilang alamin kung ano talaga yung lacking. Feeling ko malayo mapupuntahan ng mga natin. Also, Luis. For sure. I'm shocked kanina eh. After the class, discussions, sharing history about lacking, what's lacking, nagbigay ako ng konting tip sa kanila kung anong gusto kong makita. After ng workshop, nakita ko siya. Parang ang bilis ng utak, yung adaptation, yung katawan, automatic, gumagalaw. Sim. Kung paano yung laruin yung tugtog, yung rhythm, yung karakter niya, and then sa mga poses niya. Kasi lacking poses important eh. Nakikita ko si Luis parang atake na. Okay, so Walang stop, walang please. So, nung lacking category na, nagulat ako. ginamit talaga niya. Pinasok dito talaga. Nagulat talaga ako sa mga rounds niya. All rounds from qualifier to finals. That's nice. I had love for Luis also. Thank you so much, Wei, kasi to be able to see who you are. Mad love and respect ko rin. We're brothers from different islands. Ba? Yeah. Isa lang tayo ng Gugo, brother. And yun, super happy lang kasi sobrang layo ng mga dinakbay mo
Tapos muntikan pa hindi ka pa Natuloy. matuloy kasi nung bagyo kasi. Tapos, hindi ka, may lagnat pa. Pero still came a medlot. Let us graduate. Alright, so yan guys, that's it. My name is Choyax. And I'm Tawi. This is the end of Rasen Talk. Rasen Talk, baby. Ow! I love you, Resin!